We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. And from Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We can Do It! do it! Woo! Woohoo! Pangalawang Sabado sa buwan ng Marso, ay bilis lumipas ang panahon. Nakasama natin uli ngayon ang ating Kuya Jonathan Mortiz. Pamilya rin pangalan, pisang buo po niya si Edgar Mortiz. At ang ating Maru naman, ang ating Maru, nakakatuwang tingnan ng ating Maru. Ang ganda ng kanyang bling-bling, ano ha? At salamat sa Diyos. Maganda yung pinag-usapan natin last week, Kuya Jonathan. Ako'y nakikinig ng matama doon sa sinasabi. At panay ang punta mo sa overseas. Galing po ng Southern California ang ating kapatid na Jonathan. Ano po, dito na po siya nakabase. Pero nabanggit mo bago tayo po mag-on the air ngayon na pag pumupunta ka doon sa mga bansang yon ay napakadelikado pala. Hindi ko sukat akalain po yun. Well, salamat Kuya Dave. Alam po ninyo, kaya nung isang linggo sinabi ko na hindi talaga ako nagpo-post ngayon sa Facebook, no, dahil ayokong ipakita sa mga tao kung saan ako nagpupunta. Kasi kung ma-ID ako, ma-identify ako ng halimbawa talagang maghahanap kung sino yung nagbabahagi ng ebanghelyo dito sa restricted country ito. Alam nila kung sino yung pupuntahan, alam nila kung sino yung susundan, at malalagay ko sa security risk yung mga contact people natin doon. Tama naman. Doon sa lugar na yon mismo. In fact, kuminsan I feel guilty, no? Kasi malakas ang loob ko dahil I could go in and out. Yung bansa ay very welcoming sa atin na may hawak na ng US passport, you know. Kung titingnan nyo yung bansa, very, very open. Pero pagka ni-reach mo na, inabot mo na ng ebanghelyo yung specific people group na yon, ay doon ka i-ID. Kasi wag mo silang hahabulin or wag mo silang i-reach out, you know. Kasi ang tawag ko nga, untouchable sila eh. Untouchable sila sa bansang yon eh. Okay. So, majority ng people group sila. Kaya lang, wag mong gagalawin sila. I can relate to that, Kuya John at Maru. Dahil pupunta ako ng Vietnam. Open ng Vietnam. Lalo, hindi naman tayo Saigon, Hanoi tayo, kung saan malakas ang pagkilos ng pulahang hukbo. Ano po? Ngayon, basta huwag ka lang mag-i-evangelize sa kanila, ay pupwede ka nilang tanggapin doon. Kaya iba-ibang approach na aming ginagamit. Nasisiguro ko ganun din ang ginagawa ng kapatid na Jonathan. Salamat sa Panginoon. Unang-una, nariyan ang availability ng digital at media outreach na nagagamit natin ngayon. Pangalawa, tulad ng binahagi ni Brother John last week, na ipanalangin natin na magkaroon ng istasyon ng radyo. At hindi po imposible sapagkat na nagsimula ang Far East Broadcasting Company, sarado ang China, kaya napunta muna ng Pilipinas. At mula doon ay naging launching pad ang Pilipinas para maabot ang talagang intensyon ng mga founders in China. Pero sa bahaging ito, alam ko na bibigyan ng katalinuhan ng Diyos. Unang-una sa iyo, Kuya Jonathan, at ang ating grupo doon at maging ang ating puwersa dito sa Estados Unidos para makaisip ng kaparaanan at maabot ang mga tao doon sa bansang ito. At manggaman hindi ka pwede mag-street evangelism sapagkat pinagbabawal nga ng bansa. Ano po? Hindi naman one-way street pati din naman sa ibang relihiyon, pag sila yung pumupunta doon at ginagawa tinatawag na conversion, illegal yon. Kaya sama-sama lang tayo doon Pero ang puntos dito, hindi naman tayo nagko-convert, kundi dinadala natin sa Panginoon, malaki ang pagkakaiba nun. Pero sa definition ng batas, hindi ganoon. Ang tingin nila sa FEBC at sa mga kinatawan, narito kayo para convertin kami. Sa batas namin, illegal yan.
Dinadalangin ko habang tayo nananalangin last week na magbigay ang Panginoon ng katalinuhan upang yung tamang kombinasyon ng pag-abot sa people group na ito, sa bansang ito, ay maging matagumpay. At naniniwala ako, Kuya John, doon sa 3 napasimulang yon na lumapit sa Panginoon. Yan parang libadura na kakalat yan at marami tayo magiging mga kapatid doon in the future. Only eternity will reveal Amen. what the impact of your ministry is, Kuya. Pero ipapag-pray ka namin patuloy. Hindi pala simple yung ginagawa. Para kasi Apostol San Pablo, na habang umiikot, tinutulig sa kasi na-arresto na nga. Yeah. Yeah, ang so pwede tayong makapunta doon sa mga lugar. Ang aking the way I was mentioning earlier na feeling ko guilty ako dahil pwede akong kagad makaalis eh. At pagka halimbawa hulihin man tayo, God forbid, o kung ano ang kalooban ng Panginoon, hahanapin tayo ng bansang Amerika. Hahanapin nila tayo dahil responsibilidad nila tayo eh. Correct. Ganun committed ang bansang Amerika sa mga citizens nila, no? So, kung minsan na dumadating ako doon sa point na yun na, Lord, I just want to be wise. I also don't want to put our team in jeopardy sa mga ginagawa nating ito, and we thank God for that. Alam rin naman nila yung sitwasyon nila doon sa team leader natin. Yun ang alam ko, yung pressure siya kasi nasa refugee status din siya doon eh. So yun ang alam, so panalangin din natin yung team leader natin doon. Bagaman madalas kang pumupunta doon, Kuya John, kung sakasakali man na ikaw ay dakpin doon, papadala kita ng Christmas card. Salamat. Pero, kidding aside, nadala ko talaga na hindi pala ganun kasimple at hindi ganun kadali kasi dumadaan sa pagiging delikado ang mga sitwasyon. At sino ba nagsabi na evangelism is an easy thing to do? To pray yan ang gawin. Si Apostol San Pablo ang unang mga mananampalataya maging Church of Jerusalem sa Antioquia. Dumanas sila ng katakot-takot na persecution. And what makes us different? Ganun din naman. Pero this makes it exciting, Kuya John. This makes it exciting. I want to encourage you, yung ginagawa mo ay una kalooban ng Panginoon. Pangalawa, magtatagumpay ito sapagkat hindi nila maaring takpan ang Ebanghelyo. Nothing can veil the gospel sapagkat ang Panginoon ang kasama natin dito. Pero ang gaganda na report mo, Kuya John. Excited kami marinig yung balanse na report mo. Yeah, opo. And gusto ko lang mag-piggyback dun sa sinabi mo, Kuya Dave, kanina na itong panalangin natin na 3 nakakilala sa Panginoon. Tingnan natin yung naalala ko nung sinasabi mo yan nung napadpad tayo ng Israel eh. Kasi yung simula ng gawain ng Panginoong Hesus, everything was small. Sa mga villages doon sa Galilee, di ba nakabisita tayo no? Kung nakabisita ho kayo, yung mga lugar na, in fact, kahit ang Israel, napakaliit eh. Pero how it affected the whole world coming from that small beginning. Ganun lagi kumilos ang Diyos eh. Nagsisimula sa maliit, tapos lumalaki. Kaya mas happy ho ako doon na makita natin yung ganong movement na one heart at a time. Amen. Yeah. So, Amazing ang ministry ng Panginoon. It's not easy. And while Dave was telling us na may sakripisyo talaga ang ating paglilingkod sa Panginoon, I'm reminded of my Bible verse in my life. Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Grabe. Crucifixion kaagad. I'm crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ who lives in me. And the life which I now live in flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Wow. So it's not easy. Akala ng iba, sa radyo lang din naman, madali lang din naman yan, ganun. No, hindi rin.
prepare for the program takes a lot of work also. Mhm. So, kasama lahat yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yung crucifixion with Jesus, crucified with Jesus, kasama lahat yan. Mhm. Praise God. Mm-mm. Well, salamat sa Diyos dahil yung example natin ng glory, He really went to the cross, right? Amen. Yes. Yan ang Diyos na pinagtitiwalaan natin. Kaya ang sacrifices and persecution, it's part of it. Yun nga, I always come to this point na we're blessed dahil accessible tayo sa mga lugar na yon. We could go in and out. Yeah. Ang lagi ko talagang iniingatan yung mga tao natin doon sa loob. Yeah. Kasi hindi sila basta-basta makakaalis ng bansa once na nagkahanapan na, no? Pero the Lord is doing wonderful things sa amin. Nakikita namin yung momentum ngayon ng gawain, and nakita rin ng buong mundo yung importance ng media, lalo na nung lockdown na emphasize ng husto yan And we thank God for the legacy ng FEBC. We're celebrating 80 years, or we are celebrating 80 years this year sa Estados Unidos, no? Where may mga events tayo na ginagawa dito for the whole year, celebrating 80 years of evangelicalism, or gospel proclamation through media. And the movement na ito, mababanggit ko tong mga lugar na people groups na ito, no? Ay involved din ho tayo dito. Dito sa ethnic ministry natin na base sa Thailand. Ang inaabot naman ho natin dyan, itong 22 people groups. Wow. Babanggitin ko yung mga 22 people groups. Aka, Homong Blue, Homong White, Kumu, Kimun, Lao, Lahu, Lisu, Yumien, Mon, Ngochang, Polong Pale, Rawang, Shan, Taidam, Tailu, Wa, Rakain, Karensugo, Palong Rumay, Tay Kamti, at saka Burmese. Yeah. Oh, wow. Yeah. Nabanggit mo yung Hmong, yung white Hmong na nabanggit mo, Kuya Jonathan. Sa ating ministry, meron tayong isang maliit na church na ang mga Hmong, ang mga miyembro natin. Yung tinrain natin sa Hanoi noon, napunta doon sa bansang restricted area pero naabot niya yung mga Hmong sa dakong yon. Kaya isipin mo, isa pa lang yon. Pero salamat sa Diyos na naabot ng FEBC, napakalaki. At binabanggit ka ng isang linggo na ang prayer ay magkaroon ng istasyon ng radyo. Ano na i-envision mo scenario for this to happen? Ano ang dapat na mangyari? Siyempre, funding first and foremost. Yeah. Funding at saka prayer, siyempre. Kasi dito sa particular na bansa na ito, dahil nga restricted, so naghahanap tayo ng mga contacts na influential, na respected people, na open sila sa ganitong positioning na magkaroon ng radio station. So, dito kasi sa areang ito, maraming Kristiyano. So kahit ang mga politicians, syempre they cater to their constituents na mga Kristiyano din. Yeah. Kaya merong mga nagiging open kahit ibang relihiyon. So habol natin doon meron tayong mga obispo, mga bishops na mayroong good relationship dito sa mga politicians na ito. Na mag-ask, can we have a radio station? Nandun kami sa ganong posisyon. So pagka nag-say na yes, and syempre meron naman silang mga departments dyan, governments na parang ng NTC, telecommunications, everything.
Once na bibigyan tayo ng license, mabigyan tayo ng kanilang approval ng frequency, then we will thank God for that. I believe ang funding, it won't be a problem kasi nga gusto nating magkaroon. Right? So, once na magkaroon tayo ng frequency, ma-approve tayo, madali na nating erase ng funds yan. Wow. Ito po ba AM, FM, or shortwave ang kinakailangan? Depende kung ano yung ibibigay nila sa atin. Pero syempre kung AM, yeah, they're still listening to AM. Ang maganda kasi sa AM, mas malawak ang maabot eh. Sa cloud. Oo. Opo. Tama. Yeah. So, I'm good whatever frequency they're going to provide us. Kaya lang, unang-una talaga relationship Amen. ng ating mga Christian leaders doon sa mga politicians na nandoon nakaluklok. Yeah. Dito 'yon sa sa region nila. Kasi doon sa region na kung saan tayo nag-ooperate talaga, hindi pa namin makita envision na magkakaroon ng radio station doon. Yeah. May kinalaman po ba ang shortwave? Maaari po ba maabot sila via shortwave? Naaabot ho natin sila noon ng shortwave. In fact, yung mga nakausap natin doon sa lugar na ito, nagpapasalamat nga sila sa FEBC dahil sa shortwave broadcast natin. Kaya lang, eventually na-stop natin yon dahil siguro walang nagma-manage, walang nagli-lead doon. You know, no one is championing that at that time. So ngayon, pinag-uusapan din namin kung possible pa rin ng shortwave. Pero dito kasi sa lugar na ito, mukhang hindi na masyadong shortwave dahil very advanced na sila technologically. So, yeah, naghahanap tayo ng AM or FM. I could go for AM for a bigger coverage kasi gusto rin natin abutin yung isa pang bansa na kakabit doon na malapit. At yak na maabot. Yeah, doon. yeah. Opo. Yeah, so salamat po. Salamat sa panalangin and these questions para rin naririnig ng ating mga listeners na they should be praying for Yes. this. This is a window. This is a window for us. Amen. Mga tagapakinig, mga manonood, ikilala po ninyo ang DZAS. Isa lang po yan sa maraming impilan ng Far East Broadcasting Company. Marami pa tayong mga estasyon sa iba't ibang panig. At ang pananaw o ang vision ng FEBC at ng mga founders nito na inilagay ng Panginoon sa kanila ay maabot ang buong daigdig ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng radyo. Kasi sa mga misyonaryo, pwede nilang harangan ng mga borders mga kurtinang bakal, kurtinang kawayan, tulad nga sinasabi natin. Ang di nila kayang harangin yung taas yung papawid. Doon tayo pumapasok. Dahil hindi pwede harangin yan Kaya makipagbalikatan po kayo sa Far East Broadcasting Company at lalo sa bagong proyektong ito sapagkat ibig natin maabot hindi lang ang Pilipino kundi ang ibang bansa because Christ belongs to the whole world. Amen. Dapat nila Yes. marinig ang Ebanghelyo at mas may mga sagka, mas may mga pigil, mas exciting ang gawain, Kuya Jonathan. Patunayan, nire-remind ko lang tayo, Ate Maru, Ate John, Kuya John, pagi si Kuya Phil na ating engineer sa control, na nung panahon na talaga hinihigpitan ng Ebanghelyo, nung unang siglo pa lang, mas lumaganap. Kung tutuusin nung naging bukas na ang masyado ang gagamitin ko word na religion, doon nga naging complacent ang mga tao. Yep. Ng panahong yon. Kaya nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon, nalalaman natin yon sapagkat ang mga Hudya ay nasa paligid natin. At ang ibig natin gawin habang may panahon pa, ay maabot natin ng marami pa sa mga dako pa roon. Tulad na nakalagay sa likuran ng Kuya John, until all have heard. Wow. Napakagandang slogan to ng FEBC, kasi yun talaga yung habol natin na lahat ay makarinig ng ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Yeah. Amen. And we're doing it faithfully as a ministry, as an organization. Correct. Itong 22 people groups na nabanggit natin na we're helping now sa Thailand ay
we're still broadcasting to these people groups using our shortwave in the Philippines. From the Yeah. Philippines. No? Funny you mentioned that. Yeah. Funny you mentioned that, Kuya John. Yung ating, alam niyo ba kung saan kumukuha ng extra spiritual nourishment? Yung ating mga miyembro doon sa people group nito na Hmong, yung shortwave na FEBC. Kaya Yes. nalaan nila na batang FEBC tayo, tuwan-tuwa sila. Yeah. Yeah. At alam nila, kaya doon Ate Maru, doon ako nagpasalamat sa Panginoon. Yung talagang impact ng himpilan doon sa mga naabot natin. Mga taong maaring hindi na natin makataop, this side of eternity, this side of heaven. Pero alam ko na sa walang hanggan, ay may say-say po ang ating ginagawa, mga kapatid, mga manonood, tagapakinig. Makibalikat po kayo. Una po, dalangin. Kailangan namin po ang inyong panalangin. At ano man po ang magiging susunod na hakbang, alam ko po na makikipagbalikat lang kayo. Kuya Dave, Ate Maru, gusto ko lang dagdag, no? Please, Kasi please. nabanggit mo yung Hmong. Ito ang celebration natin for 80 years dito sa FEBC US as we celebrate it. Ang video na hina-highlight dyan is Hmong. Bibigyan ko kayo ng copy niya once na makuha ko. Okay. Kasi magandang ipasa nyo rin sa buong mundo. Yes, Yung mga contacts ninyo. Itong maganda sa social media, no? We can pass it right away. Yun nga, dahil napakaganda ng ministry ng broadcast ng shortwave, especially sa Hmong. And hanggang ngayon, yung pinakamalaking responses natin dito sa mga 22 people groups na nabanggit ko ay galing sa Hmong. Dahil nga doon sa legacy na ginawa ni John Lee, yung first broadcaster natin sa Hmong. Ngayon, yung broadcaster natin sa Hmong, ang pangalan niya si Pairot. Last time na nandun ako sa Chiang Mai, siya yung video feature natin, si Pairot at Hmong Ministry. And sabi niya, pati siya, si Pairot. Nakakilala siya sa Panginoon through listening to FEBC kay John Lee, at lumago siya sa Panginoon dahil sa pakikinig sa manggagawa natin na si John Lee na ngayon ay nasa Panginoon na. Right. You know, he passed away. Pero the legacy is still continuing on and very, very strong. Yeah. Amen. Amen. So siguro, Dan, we have our pastor in the church is a Thai, and then they have a Thai congregation. Maybe we can visit them and then share Sure. the ministry of FEBC in the congregation, and that Now, is good. And kung hindi naman ako makabisita, but I would love to. Yeah. Pwede nating ipasa rin yung mga videos natin na Yes, what yes. we have produced. Yeah. Yeah. Wow, Amen. mga kaibigan, yan po ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Walang pati dyan. 24 hours in all over the world. Kung hindi man sila makakapakinig sa broadcast natin, individually, we can share Jesus to the people, to mga friends, mga nakikilala natin sa daan, kung saan man, na mga lugar. So, we should always be prepared to share, to represent Jesus sa mundong ito. Yeah. Amen. Wow, Amen. wala na tayong oras. Kaya reminder ulit sa ating mga tagapakinig, ang ating programang We Can Do It. Ipagsabi niyo po, ito ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganun din mapapakinggan tayo sa DXKI 1062. Coronadal, South Cotabato, tuwing Miyerkules ng hapon, alas 5:30. So, muli, we enjoyed the program. Oh, what a way of praising the Lord. Very good, very good. Ng ating kapatid sa Panginoon, Jonathan Ortiz. So, kami po ay pansamantalang magpapaalam, mga kaibigan. Babalik kami next week. We have another guest, and we pray that she will be a blessing. Ako po si Ate Maru Cepeda Javier, kasama si Jonathan Ortiz.
At Dave Marcelo po, kasama natin sa control ang ating kapatid na Phil Lagtapon. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagsubaybay at pakikinig. We know you have choices at salamat po na pinili niyo kami ngayong gabi. Amen. At tulad po na sinasabi ni Apostol San Pablo, magagawa natin ang lahat ng bagay. Kaya yung proyektong naibahagi sa atin ng kapatid na Jonathan Ortiz, kakayanin po ito sa tulong ng Panginoon sapagkat ang kanyang biyaya ay laging sapat. Tulad na sinabi ni St. Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya sabay-sabay tayo, Kuya John, Ate Maru, sa tulong ng Panginoon, mangyayari at magkakaroon ng realization ang pati ang Amen. istasyon ng radyo na ito. At lalagaan na pang Ebanghelyo ng Panginoon sapagkat walang Amen. titigil. With the Lord's help, tandaan natin, sabay-sabay tayo mga kapatid at ating kasama sa Himpapawid. We can can do it! Woohoo! Until all have heard. Yeah, that's right, that's right. So kami po ay magpapaalam. We'll see you again next week, mga kaibigan. Thank you and God bless us all. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.